BBM, hanggat maaga, huwag mo kaming akusahan na kami ay mga destabilizer sa sala na ikaw ang gumawa. Hindi mo kayang linglangin at itago ang katotohanan, BBM, na nagpabaya ka, nag-abuso kayo o abusado kayo sa inyong mga kapangyarihan. Tandaan lamang ninyo na naandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ang mahal namin sa buhay. Pinaalalahanan lang namin kayo na hindi tulog ang taong bayan at nandito kami para malaman mo. Matatapos din ang ligaya mo. Para malaman ano ba talaga yung ibig sabihin ng saligang batas. Pero, dahil natalo siya, hindi na sinagot ng court. Ng Supreme Court. Sabi na move na to, hindi na natin kailangang pag-usapan. Pero theoretically, any president, basta hindi siya yung sitting president, can run again under Philippine law. So what you're driving at is it's possible in 2028 for Digong to run again as president. Over time yun. And through blood, sweat, and tears. Oo yan. Diba? Oo. Oo nga, buhay at talaga naman. Oo. Quadcom is a monster. Nako! Limaw daw ang Quadcom. Quadcom, Oo. nakikinig po ba kayo? Ulitin ko ngayon, Quadcom is a monster. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik at syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ayan po, konting oras na lang tasapit na ang Kapaskuhan. Kaya Merry Christmas po sa ating lahat. Saan man kayo sulok ng bansa, nabati ko kayo ng isang maligayang Pasko. Doon naman sa hindi Katoliko, isang maligayang happy holiday na lang po sa inyo. Ingat po kayo ha. Yung mga nagbakasyon sa Pilipinas, enjoy nyo lang po yung traffic. Magtyaga-tyaga lang ho kayo sa traffic. Ngayon, dahil alam natin busy ang lahat, meron lang ho tayong ibibigay na, merong balita rito si Robin. Aba, sa kulungan daw magpapasko. Aba, matindi ito kasi ho, nabalitaan niyo po yung itong si Kuya, ito ho yung, di ba ho, siya yung nagbanggit ng mga pangalan na si Kuya Pulong ano ba yun? Yung ano daw na mga candy. Nako, eto na. Parang umiiba ho ng timpla. Yung chocolate naging gatas na. Kasi naman, meron na ho siya nababalitaan daw di umano na yung mga PMAer ha. Kung napanood nyo yung interview niya, meron ho talagang napakarami na PMAer. At bukod doon, mga kasama, meron pa tayong slide na papakita sa inyo maya-maya na talagang nagsalita na rin, no? Yung mga ibang general, mga retired general, yung mga dating nagiging chief of staff, chief PNP, nagbigay na ho doon. Ayon sa video na re-reactionhan natin. Ngayon, bago tayo magsimula, siyempre, isang like, isang share, all good sa po tayo dyan. Para maganda-ganda, mag-like kayo ng mag-like, mag-share kayo ng mag-share. At siyempre, mamaya Pasko na, masaganang Pasko para sa inyong lahat. Ito na. Robin, kwento mo sa amin kung ano meron dyan. Mukhang magiging masalimuot ang Pasko at bagong taon ni Antonio Trillanes. Hindi ba't matatandaan natin na mayroong libel cases na isinampa sa kanya si Congressman Pulong at Attorney Mans noong February 2023. At ang status sa kaso ni Trillanes, abay tila gustong makipag-ayos si Trillanes. Nakapag-isip-isip na daw si Trillanes na unfounded ang kanyang mga nasabi laban kina Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans.
Tinanggap naman daw ito ni Congressman Pulong at Attorneyman Scarpio. Willing din daw itong ma-compensate pero tinanggihan nga lang. Naku, wala nang urungan ito. Naku, Hindi yan na na. merry ang Christmas at hindi na manigo ang bagong taon ni Yan. Antonio Trillanes. Narito pa ang buong detalye. Hello Antonio Sunny Trillanes IV. Can you please confirm the veracity of this statement? After the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte, through his lawyers, my sincere and heartfelt apology to Congressman Duterte Nako. and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences that our bitter public spat may have caused them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to their families. Also, upon the passing of time, I realized that my accusations against Congressman Duterte and Attorney Carpio were unfounded, for which I offer my sincere apologies. Quote from your alleged draft only for discussion titled Statement of former Senator Antonio Trillanes IV, Settlement of Libel Damages Cases filed against him by Congressman Paulo Z. Duterte and Attorney Meneses Carpio. Ala. Plot twist, hindi tinanggap ni Congressman Pulong and Attorney Mans is that the reason why may bigla ang cambio ang mga public statements mo ngayon? The Filipino people want to know. Thank you. Hato pa ang isang source mula kay Ate Joey DeVive. May nagtanong sa akin nung isang araw, ano daw ang status ng mga kaso ni Trillanes? Di ba may libel cases na sinampa sa kanya si Congressman Pulong at Attorney Mans noong February 2023? Gusto ni Trillanes makipagayos. Well, Nako. at least that is what the draft statement of former Senator Antonio Trillanes IV, settlement of libel damages cases filed against him by Congressman Pulong Z. Duterte and Attorney Meneses Carpio says na nakarating sa akin. Oh, eto lang eto mga kasama. Hindi natin mawari dahil ba sa nabalitaan niya na yung suporta ng mga retired heirs nasa Duterte. Kaya siguro biglang kumakambyo di umano itong si Kuya. Nako po. Yan ang mahirap. Kasi nung mga buwan, mga panahon na binibira mo ito sila Kuya Pulong at si Kuya Castro, wala kang kambyo-kambyo. Bira ka ng bira. Ibig sabihin, talagang tumbok mo. Ngayon, nakita mo yung simpatya ng taong bayan sa mga Duterte. Ito na. Sabi dyan sa video. Tayo nag-reaction lang. Kaya naman, magugulat ka mamaya sa dulo ng video. Abangan nyo sa dulo ng video. Abangan nyo kung ano yung mga pahayag dun. Mapunta tayo sa mga trust rating na ito. Ano ang pinapamukha ng mga yung mga taga-media na malakas daw ang mga pambato ng mga kung sila kaupo ngayon. Yan isang pambubulag daw, di ba? Sabi ni Marvin. Pambubulag yan. Bakit daw? Hindi naman yan lumalabas sa survey. Pwede daw anak ng tipak nung to si Marvin kung ano naman pinagsasabi. Pwede daw yan gawang-gawa na ng kwento. At natatapalan daw Marvin, masyado kang madaldal. Natatapalan daw. Ito na ang sagot dyan. Sa survey na yan, na nakikita nyo na malakas daw, di umano, itong mga kung sila kaupo ngayon, at saka yung kaalyado niya sa darating na 2025 midterm election, sa tingin nyo mga kasama, naniniwala ba kayo na malakas daw, di umano, yung alyado nila? Type nyo dyan kung naniniwala kayo. Naniniwala kami dyan. Malakas nga. Ay, nako, hindi. Hindi kami naniniwala dahil mga pambubulag lang yan, di umano. Kaya nga yung iba, tahimik na lang Kasi, alam na nila yung ratings eto na, ipapasok na natin. Baka nakakalimutan nyo. PDP line. Huwag nyo kakalimutan, huwag kayong magtatapon.
lahat yan ipasok nyo. Yung siyam na nirekomenda at inendorso ni Tatay Digong, ipasok nyo. Dahil yan ho'y makakatulong pagdating ng 2025. Yung party list, sagip party list ni Senador Marcoleta, Duterte party list, tatandaan niya, Duterte party list. Duterte party list. At Epanaw party list. Yun lang, tapos. Wala na ho kayong ibang, wala na ho kayong ibang, ibobotong party list. 3 lang ho. Dahil pag nagdagdag kayo ng mga bayan, sigurado, yung pondo, pondo uubusin na naman ng mga bayan. Yan ang sabi ha. Kaya pakinggan natin ito. Ewan ko kung nagsasabi ng totoo ito eh. Kasi, biruin nyo yung trust rating at approval rate daw ni BP Sara, wala na raw. Anak ng tipaklong, napakalakas nga ni BP Sara kahit saan mo kanto papuntahin at magtanong. Puro Duterte ang sinasagot. Pasok na natin to. DJ Chacha, ano bang kwento dyan? Ang presidente po ng Pulse Asia, alamin nga natin ang latest trust and approval ratings na mayroon po ngayon yung ating matataas na opisyalis dito sa bansa. Sir Ronald Holmes, magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Chacha. Good morning, Sir Ronald. Thank you for being on the show. Good morning po. Sir, simulan po muna natin dito sa ano yung mga pangunahing issue na mayroon po nung gawin po itong survey? Well, yung pangunahin dyan, yung dalawang impeachment complaint na i-file laban kay Vice President Sara Duterte. At bago pa nun ay yung mga pahayag niya laban sa Presidente at yung kasagutan ng Presidente. Yung pagpupulang ng mga komite sa Kongreso na nag-iimbestiga sa di umano yung mga anomalya sa paggamit ng confidential fund. So yun may mga political repercussions na naganap bago ginawa yung survey. 2,400 respondents pa rin po ito. Sa buong Pilipinas pa rin po ba yan? At anong date po exactly yung covered natin dito sa survey na ito? Basically, it's still a national survey. So 2,400 adult respondents. Sinagawa yung survey nung katapusan na Nobyembre, I think November 26 hanggang early December 3. So ito yung ulat ng bayan. So pala yung proseso, random mapagpili ng 2,400 respondents. Si Arnold Ray po ito, itatanong ko lang, yung po bang mga respondents natin ay siguradong mga registered voters? Inaalam naman po ba natin yan? Well, tinatanong rin namin. Kasi yung ulat ng bayan, DJ Popoy, ang respondent yan adult Filipino. Pero meron kaming katanungan sa loob ng survey kung sila'y rehistado at kung sila'y rehistado, sila ba'y malamang naboboto sa susunod na eleksyon. So nahihiwalay yung registered and likely to vote. Titingnan natin, kunyari yung voting preference. Pero yung kabuuan ng aming survey, ang pagpili ay adult Filipino. Adult Filipino registered voters. Pag po ba tinatanong sila, pinapakitaan, kumbaga nagpapakita sila ng ebidensya that they are really registered voters? Hindi. Ang katanungan dyan ay kung sila rehistado doon sa kanilang lugar na titirahan, kung sila malamang naboboto. Hindi na hinihingan ng ID for proof. Kasi kahit ako, wala akong ID. Oo. Opo. Sige. Sir, dito sa approval and trust ratings, hindi naman to yung unang beses na may ugnayan tayo, pero para lang ma-refresh yung memory nitong mga nakatutok sa atin ngayon sa radyo at sa TV, ano pong simple definition para mas maintindihan ng mga kapatid natin itong trust and approval ratings at anong pagkakaiba po niyan? Yung approval, ang tanong dyan ay kung sila aprobado sa pagganap ng tungkulin ng particular na mataas na opisyal. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ihambing yung approval rating ng presidente kasi ang tanong doon ay kung kayo nag-a-aproba sa pagganap ng tungkulin na bilang presidente o bilang vice-presidente. So, it's the performance of their duty. Yung pagtitiwala, ang katanungan doon, kung sila nagtitiwala o hindi nagtitiwala o hindi masabi kung nagtitiwala o hindi nagtitiwala. So, ito maaaring i-ambing yung trust rating ng mga matataas opisyal. Yung sa approval, hindi. Kasi magkakaiba ang kanila tungkulin. Ibang tungkulin ng Presidente ng Senado at ang tagapagsalita ng mababang kapulungan. Ayan. Yan na. Napakinggan nyo. Tayo naman ay magbibigay ng opinion at reaction natin. Dahil alam ko, kayo mga kasama ko na nandito, naniniwala kayo na ang approval rating at trust rating ng BP Sara napakataas. Wala hong titibag. Ang naalala nyo ba yung nabigay natin video nung nakaraan na yung ano bang survey yun? Ang pangalan ni Senator Marcoleta ay wala. Samantalang siya ang nagna-number 1 kahit saan mo tanungin. Diba? Isipin nyo
Oo, yung meron mga bagay-bagay na kailangan bulagin nila yung mga tao. Oo, papalabasin nila. Siyempre, sila may platform na ganun eh. Papalabasin nila na ganito ay napakalakas. Pero hindi nila alam, ha? Oo. Nasa taong bayan, sukan-suka na ho ang taong bayan doon sa mga senador na pinapakita nila na napakataas ang ratings. Isipin nyo ha, meron ho dyan na siya daw yung nagtatap, ha? Diyan sa survey na pinapakita nila. O sige, bibigyan ko kayo ng mga, mag-search kayo kung ano yung sino yung mga number 1 sa survey sa senatorial race sa 2025. Mag-check kayo. Puro sila. Oo. Siyempre, sabi ni Joe Marie dito, sa kanila ho yung istasyon na yun eh. Oo. Kaya nasasabi na binubulag nila ang taong bayan. Pero pagdating ng panahon, magugulat sila, aba, bakit nagna-number 1 to? Bakit yung mga pinakita nung survey nila ay kulilat at hindi nakapasok sa Magic 12, ika nga. Di ba? Nakakatawa lang yung mga pambubulag na ginagawa. Eto, survey Sana naniniwala ho ba kayo na lahat ho ng PDP na linya o halos lahat ay makakapasok o majority na lang kasi hindi natin mapiplease talaga yung ibang kababayan natin kasi yung iba hindi pa kilala sa larangan. Pero sana yung mga pambato, mga pambato na lang, kilala nyo naman yan eh. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong magbabawas, huwag kayong magtatapyas doon sa siyam na na-endorso ni Tatay Digong. Sayang eh. Ando na sila. Ibig sabihin, pagbabago. Yung lahat naman yan, yung siyam naman na yan, halimbawa siyam sila, kung sama sila, walang away ang mangyayari dyan. Walang traidurang mangyayari dyan. Ibig sabihin, makakapagtrabaho sila na maayos. Di ba? Yung isa nga nag-traidor, parang malungkot na eh. Alam nyo bakit? Oo, kasi hindi na ho siya bumoto kay Tatay Digong. Yung mga supporter ni Ate Sara, wala na siya, tabla na siya. Ngayon, marami hong choices pa. Hindi lang naman siya. Baka mamaya, wala na siya sa air eh. Diba? Kilala niyo yung traidor. Yan ang sinasabi ko. Kaya, pagdating ng Mayo, suriin mabuti. O ngayon pa lang, mag-prepare na kayo. Suriin nyo na mabuti kung sino-sino yung mga dapat nyong iboto. Diba? Sagip party list. Paano party list? Ano pa? Duterte party list. Basta tandaan nyo, Duterte party list. At dito naman sa mga, ulitin na lang natin, para sigurado tayo, para hindi na kayo malinlang, Ang mga kandidato ay si Senador Bongo, Senador Bato, Senador Marcoleta, Attorney JB Hinilo, Attorney Vic Rodriguez, puro attorney to, Attorney Lambino, Attorney Jimmy Bondok, si Pastor Kibuloy, Huwag niyong kalilimutan si Pastor Kibuloy at si Kuya Epe. Yan ang dapat niyong iboto. Kaya naman natin nasabi kanina na parang galit na yung tao kasi meron na ho nagsasalita dito. Ipapasok na natin. Oo. Naalala niyo ho ba yung ginawa kay General Wilkins? Diba? Naalala ho niyo ba na pinasight in contempt? Ngayon, mga general, umalma na. Mga PMAR din yan eh. Diba? Sino ba yung mga nagngangaw-ngaw doon sa kamera na dinidiin ang mga Duterte? Ngayon, iba na ho ang boses. Kasi nga, doon na lang, i-connecta na lang natin sa lakas ng suporta sa mga Duterte. Bakit mag-iiba ka ng tono kung hindi mo alam ang nangyayari? Diba? Baka nga hindi na siya sinuportahan ni baka napagalitan daw. Kilala nyo ba yun? Ito, pasok na natin para malaman nyo kung ano yung usapin. Kasi meron na talagang mga
mga bagay-bagay na ilalabas at nihahayag eh. 'Di ba? O kaya malinaw dapat sa malinaw kung ano yung pwedeng dito. Trusted na dapat yung panooran, Sila lang yung maayos, Dalawa lang naman yung dapat panooran nyo eh. SMNI at Net25, siyempre si Kuya Goods, Huwag yung kalimutan. Eto na, pasok mo, Kuya Jen. Ano ba yung yung usapin dyan na bakit yung mga general ay nagsasalita na? Tuloy. Ayan. Nelson, puntahan nga natin itong ilang, kasi may naglabasan ngayon ng mga, gusto ba, itong pahayag ng mga general o yung survey? Yung si general mo na. General tayo. Opo. Kasi nga po, dito sa mga pagdinig ng Quadcom at sa mga investigasyon, ang isa sa mga marami talagang nag-react ay yung pagkakakontempt dito kay PDEA Director General, retired PDEA Director General Wilkins Villanueva. Alam mo ba, Jen, nung retired na siya ngayon, di ba? Nung active pa si General Wilkins, ay isa ito sa kilalang general, Jen. Yes. Lagi nababanggit yung pangalan niya kasi ang dami na niyang accomplishment. Totoo. Di ba? Kung ituturing na bemedal general to eh. Di ba? Reporter ako niyan nung naging director ng PDEA. Naiko-cover ko yan. At hindi lang sa PDEA yan, di ba? May iba pa siyang pinamunuang mga... Ang alam ko, pero ang inaabot ko siya talaga sa kanya, NCR, director ng PDEA. Yun, NCR. bago umakyat ng PDEA chief. Ang alam ko, napunta pa siya ng Region 10 eh. Ng Cagayan de Oro. At talagang matunog ang pangalan niya, di ba? Kaya marami ang nagdamdam, lalo na yung mga nakakakilala sa kanya ng personal. Nung siya humarap sa Quadcom at doon ay parang tinrato siya na kung sinong tao lang. Dinuro-duro. Tapos meron ba mga nagpahayag talaga ng pagdramdam dyan? Doon sa nakikita natin na mukhang mali talaga ginagawa dito kay General Wilkins. Unahin ko na po. Ito, pahayag ng mga retired general ukol sa pagcontempt ng Quadcom kay ex-PDEA Director General Wilkins Villanueva. Ito, naging hepe ito ng PNP, Nelson. Retired General Diosdado Carlos. Si Jonard Carlos, si Kaloy. Nasabi niya, in the past days, we witnessed how an abusive former enemy of the state sinasabi natin. Turned party list representative accused of lying without presenting any evidence, a decorated anti-drug operator and public servant for over 38 years, cited him for contempt and wanted him detained. We cannot allow this to pass and let them continue to dishonor the men and women who selflessly and patriotically serve this country and the Filipino people. I support former PDEA Director General Wilkins Villanueva in his honor, his life. Enough is enough. Yan. Signed. So, Jonard Carlos yan. Jonard Carlos. Retired PNP chief po ito. Ang matindi ng pahayag yan, sa mga nakalipas na araw na tunghayan-ayan natin ng abuso ng isang dating kalaban ng Estado. At tinutukoy si Congressman Paduano. Dahil si Paduano dati ay dating miyembro po ito ng Alex Buncayaw Brigade. Nakahasang talagang at saka lumalaban sa gobyerno. Hindi lang lumalaban, pero naman talaga sa tala na talagang nakapatay talaga ng sundalo at saka mga pulis. Sabi niya, yan noon pa, pero hindi yun ang pinag-uusapan di ba? Kundi yung kanyang ginawa na para bang pinalalabas mo na sinungaling yung dating general. Masakit yun dyan. Yun na nga. Na ang isang general na maraming ginawang achievement at accomplishment sa gobyerno, sa kanyang posisyon noon, ay palilitawin mong nanloloko, hindi ba? Yun na nga. At hindi lang si retired General Jonard Carlos Jen. Sino pa yan? Eto pa. Ang PMA Class of 1988. Sa kanilang manifesto, sinasabi na, we stand firmly with him during this challenging time. Ito buong klase na mismo, buong klase. And believe that upholding justice in his case will strengthen public trust in the nation's democratic institution. Kasi parang lumilitaw nga doon na pagka sinabi ni Paduano, hindi mo na pwedeng kontrahin Yun ang katotohanan at dapat natanggapin, di ba? At pag kinontra mo, cite in contempt ka, ikukulong ka.
Saan naman nakakita ng ganong klaseng demokrasya? Hindi ba? Medyo nagparoon pa ng lubag-loob. Ito si General Wilkins. Oo. Kunyari, hindi nila kinulong. Ikukulong daw nila by January pag resume na kanilang session kahit na. Ayun na nga. Pero sabihin na natin, sa contempt, tapos sinabi mo na ang dahilan, nagsisinungaling. Iyon ang mabigat doon, Jen. Yun na nga. Oo. Sino kanya para sabihin mo nagsisinungaling ito? Asan ang ebidensya mo? Hindi ka naman nagpe-present ng mga batayan. Kasi sabihin mo nagsisinungaling talaga siya. Oo. Di ba? At eto pa, Jen, ha? Hindi ko alam kung sino tong Fillmore Bondillas Escobar, ha? Sino ba ito? Escobar, parang retired general din ata yan, kung hindi nagkakamali, no? Ang sabi niya, sa kanya namang statement, tandaan mo yan, ha? Honorable Paduano. Ba? Si Escobar po ito, ha? Elected government official ka lang. You are just vested with the borrowed power. Wala, ito na. There will come a time that the people will take back that power from you. Tama. We support Wilkins Villanueva. Ay gaya ngayon, Nelson, ito. Ayan yun, ito, General Fillmore Bondillas Escobar. Yan. Ayan, nilakayan ko na. Meron pang isa actually marami itong General Nelson. Mga iba Colonel na kasi ang hindi nila maubos maisip. Tapos ka ng PMA, isang prominenteng eskwelahan ng mga militar at general sa bansa. Hindi nila kasi pwedeng sabihin na ay ginaganyan-ganyan lang pala kami, di ba? At ang masakit doon, Jen, sabihin mo na nahuli mo talaga ng sinungaling. Ito wala naman di ba? Totoo. Hinihinala mo lang at ang taliwas lang doon sa iniisip yung sinasabi niya. Iko-contempt mo na dahil hindi nagsasabi ng totoo. Ilan lamang po sa nakita natin, Nelson. Pero alam ko marami pa Hindi lang nakuha ng iba nating mga kasama rito. Ayun nga. Ang iba talaga mahahayap. Matindi na sinasabi. Hindi lang makapag-mura Ito pa. Tapang ito, Nelson, itong Orlando De Leon. Yes. Anong sabi niya? I stand in support of Wilkins Villanueva and his in this manifesto of PMA Class 88. We should not allow Quadcom to wantonly abuse power. Takin mo yan. We should all stand in protest against the despicable manner by which Quadcom destroy reputation and careers built over time and through blood, sweat, and tears. Diba? Oo nga, buhay at talaga naman. Quadcom is a monster. Halimaw daw ang Quadcom. Quadcom, nakikinig po ba kayo? Ulitin ko ngayon, Quadcom is a monster. Halimaw ang Quadcom. It is a beast that does not even have the decency to hide in sheep's clothing. Sabi nila, buti pa yung iba, itinatago Yung pagiging... damit tupa. Diba? Eto, hindi na nagdamit dyan All its members are the epitome of low life. Shame on you, Quadcom. Shame on you. Your time will come. Yan, mark it. Markahan. Darating din ang oras nyo. Naku po. Nagsalita na ho ito mga kasama. Pahayag na ito ni General De Leon. Ito ho rin yung nagsabi kay Negro na duwag. Coward ika nga. Baka hindi ko lang mapaliwari baka makita natin to isang araw at lumabas na sila. Kasi meron na ho siyang mga statement dito si General De Leon na ito 'Di ba? At saka talagang sabi niya dito, I stand in support of Wilkins Villanueva and this manifesto of PMA Class 88. Kita mo. Baka hindi natin mapakiwari. Baka lang. Siyempre may mga ganito na Baka etong January, makita natin sila, na nagsasalita na ho. Hindi natin hindi pa natin sure. Pero, bakit may mga ganito ng bagay? Dahil siguro, ay talagang gigil na ho sa mga pinagagawa ng mga bakulaw. 'Di ba? Alam nyo naman, kitang-kita nyo naman kung paano balasobasin ng mga bakulaw yung mga resource person nila. 'Di ba? Yan ang sinasabi natin. Sabi dito, mark it. Ibig sabihin, yung statement niya nun, solido yun. Hindi ito gawa-gawa lang. Hindi ito yung nagpapalapad ng papel. Kasama niya dito yung mga Class 88. Di ba? Sino-sino ba yun? Merong mga bigating general din parang pakiwari ko, parang meron din naging chief of staff ata ng mga panahon na yun doon sa Class 88. Ayun ang pakiwari natin, pero hindi tayo sigurado. So ngayon, ano ba talaga ang kagustuhan Bakit may mga nagsasalita na? Ipakita natin kung ano yung Tuloy pa natin ito ng konti.
Yan yung sinasabi. Ang totoo, no? So, ito medyo matapang talaga itong Orlando de Leon. Ibang klase din ito. Ang totoo, hindi lang yung Paduano kanilang pinasasaringan dyan. Pati yung kabaro nila. Yung General Akop. Kaya nga sabi nung iba, sir, ba't nyo naman pinahihintulutan ito? Diba? Kayo po mismo. Nandiyan din kayo. Dapat pinahihintulutan ito. Dapat wag nyong at least sawayin man lang, di ba? Yun na nga. Oo. Diba? Ay well, hindi natin alam. Ano, yan po pahayag nila. Pahayag po ng mga retiradong general, hindi po galing sa amin yan. Ano? Saglit lang, tatanggap lang. Yun. Kaya meron din nagsasalita rito na ibang klase din eh. Kaya siguro napapanood niya kung ano yung mga nangyayari doon sa mga hearing na yan. At syempre, doon nangyayari kay BP Sara kung paano pagtulong-tulungan ng mga bakulaw at sino yung pinaka-leader nila. Nabuhisit na yung taong ito. Kuya, ipasok mo. BBM, hanggat maaga, huwag mo kaming akusahan na kami ay mga destabilizer sa sala na ikaw ang gumawa. Hindi mo kayang linglangin at itago ang katotohanan, BBM, na nagpabaya ka, nag-abuso mo, nag-abuso kayo o abusado kayo sa inyong mga kapangyarihan. Tandaan lamang ninyo na naandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ang mahal namin sa buhay. Pinaaalalahanan lang namin kayo na hindi tulog ang taong bayan at nandito kami para malaman mo. Matatapos din ang ligaya mo. Nako, may mga boses na ho na lumalabas, mga kasama. Siguro ito si Kuya, talagang hindi niya ho nagugustuhan na yung mga pangyayari at nangyayari. Yun ang ano natin sa kanya, tingin natin sa kanya. Pero meron naman siyang boses, di ba? Isa na rin siya, biruin niyo, nagsalita siya sa social media. 'Di ba? Hindi na maganda ang ano, 'di ba? Kung hindi mo aayusin, baka sabi nga din ni Atty. Sal doon, pag hindi mo inaayos 'yan, baka hindi mo abutin yung termino mo, hindi mo matapos yung termino. 'Di ba? Eto na. Kung halimbawa ba, pwede ba 'yun, mga kasama, na kasi sinasabi dito sa video na ito, kung hindi naman ikaw ang nakaupong presidente ngayon, pwede ka atang re-election, diba? Re-electionist nga, ika nga sa pagka-presidente. Nasa saligang batas kaya yon. Pero, marami ang papabor. Kung halimbawa si Tatay Digong ay tatakbo sa 2028 at si Ate Sara ay BP, maraming papabor na siya ay pwedeng maging Pangulo. Ngayon, may nagsalita rin dito eh. Pero, sana maliwanagan ito ng mga abogado o yung mga, nasa constitution kaya ito na pag naging presidente ka na ay hindi ka na pwede. Bakit daw sa Amerika, nangyari yun? Ito, tuloy na natin to. Ate, pasok mo. Was re-elected as President of the United States, and he was saying that actually on our Constitution, you were saying that there's... Di ba may prohibition sa re-election? Kung sino yung presidente, there is is ineligible for any re-election na nakalagay sa ating saligang batas. Saligang batas. Yes. Pero yung, kung naalala natin, yung si Estrada, President Estrada was able to run twice. Opo. Diba? Kasi yung first time nanalo siya, yung second time natalo siya against Pinoy yata. Okay. Ang dahilan po doon ay pumayag yung COMELEC. At ang reasoning, if I'm not mistaken, was that yung prohibition daw sa re-election applies only to a sitting president. Okay? Pero hindi pa yan decision ng Supreme Court. Nagsampa ng kaso sa Supreme Court para malaman ano ba talaga yung ibig sabihin ng saligang batas. Pero, dahil natalo siya, hindi na sinagot ng court. Ng Supreme Court. Sabi na move na to, hindi na natin kailangang pag-usapan. Pero theoretically, any president, basta hindi siya yung sitting president, can run again under Philippine law. So what you're driving at is it's possible in 2028 for Digong to run again as president. Mga kasama,
Sa tingin nyo, ito survey tayo. Pabor ba kayo? Kung sakasakali, si Tatay Digong, kung papayagan ng konstitusyon, palagay ko, pwede kasi nagsalita na siya nung parang kasama niya si Kuya Basti, yung sabi niya, kita-kita na tayo sa Malacanang. Parang, di ba nabigay ko yung video na yun? Palagi ko pwede kasi abogado si Tatay Digong, alam niya yan eh. Baka ito survey itong darating na 2028, papabor ba kayo na ang Pangulo uli si Tatay Digong? Type nyo dyan, yes, 1,000%. Pabor kami para naman yung tunay na pagbabago ay may balik. At ang bisi natin ay si BP Sara. Pabor kami. Kahit ilang ulit pa na siya mamuno, pabor kami. Kung hindi naman, ay hindi ho. Kasi hindi ho na sa konstitusyon yan. Bawal yan. Kayo ho, magpapasya. Diba? Pabor o hindi. Hanggang sa muli tayo Kaya sabi ko sa inyo mga kasama, lagi kayong antabay sa ating nilalabas na video. Huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Mamayang hapon, alam ko busy na kayo. Siguro, tatry na lang natin na mag-live mamayang hapon ng mga 1 oras. O kung may upload tayo, mag-upload tayo. Alam ko kasi busy kayo, hindi ko na kayo istorbohin. Yung karamihan sa inyo, nag-holiday. Pero na-try ko pa rin kung may try ko mag-live o mag-upload, ganun na lang po. Happy holiday po sa lahat. Ingat-ingat at maging maayos at maligaya ang inyong kapaskuhan. Bye-bye!